Dumaan nga ako ng free pantry ngayon, love, kasi pagka-check ko kanina na dapat, magluluto na dapat ako ng pang-lunch ko, wala pala akong pang-sahog sa isda. Kaya, kumuha muna ako ng mga pwedeng gamitin doon. Gaya nito, bok choy. Bok choy nga ba to? Oo, bok choy. Parang petchay ah. So, ayan, dalawang bok choy ang kinuha ko. Ilalagay ko to lahat ngayon dito sa isdang dinefrost ko kagabi. Namamaos ako ha. Tapos, syempre, ang isda ay kailangan ng kamatis, kaya kumuha rin ako ng kamatis. So, papakita ko muna sa inyo isa-isa ngayon yung mga nakuha ko. Pero, syempre, ikukwento ko rin kung paano ko to kinuha. Hindi nga lang ako nagsasalita doon kasi nahihiya ako kanina, nandun yung may-ari. Nahiya talaga ako mag-video and magdaldal kapag meron yung may-ari. So, eto, kumuha ako nito. Hindi ako familiar pero kinuha ko pa rin. Red grapefruit, yung pangalan niya, yung tawag sa kanya. Ayan, malaki siya. Mukhang orange. Tapos, kumuha ko ng isang green apple. Isang kiwi, dahil favorite ko din to. Tapos, kumuha ko ng 2 pirasong patatas. Ayan, and then sa kamatis is kumuha ako ng 5. Grabe, ang dami ko palang kinuha. Ayan, 5 piraso. So, bali ang 2 dito, itong hinog na ay gagamitin ko na ngayon. Pagilid lang natin tong ipa. Gagamitin ko na ngayon kasi nga magluluto ako ng pananghalian. 11:49 na. Hindi pa ako nakakapag-almusal at tanghalian. So, eto yon. Ito yung gagamitin ko. Sobrang dami pero pag di ko to ginamit ngayon, masisira na rin yan. So, kunin natin yung dinefrost ko kagabi na isda. Ito, dinefrost ko rin to, kamatis. Kaso parang may butas at nahalo na siya sa isda. So, parang pangit na lasa niya. Nakakuha naman ako ng kamatis ngayon. So, di ko na to gagamitin. Pero yung 3 natirang kamatis na yan, ipe-prep ko yan at ilalagay ko ulit sa freezer para hindi masira. Tapon na natin to. And then, ito yung dinefrost ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, nagtubig na siya kasi kagabi pa. Ano yan? Salmon head. So, masarap talaga to dito sa nakuha nating bok choy. So, i-prep na natin. Kuha lang tayo ng gagamitin natin chopping board. Patungan natin neto para hindi magalaw. I-close ko muna tong jacket ko dahil sobrang lamig dito ngayon. Ito talaga yung ayaw ko pag nagbabalad ng sibuyas. So, habang kinakat ko to, habang nagpaprep ako, ipapaano ko na lang sa inyo, ipapanood ko na lang sa inyo yung mga nangyari sa akin kanina sa pantry. So, panoorin nyo na lang dahil nandito na rin si Ate Jill. Nahiya ako. Hello, good morning. Hi. Ano kayong tinubig ko dito? Thank you. Thank you. You're welcome.
Thank you. So, dito naman tayo sa bok choy. Medyo marami ata kapag ilalagay ko lahat. Pero sige, lagay na natin lahat. Kuntian na lang natin yung tubig dahil magtutubig pa to dahil dito sa gulay. Kapag ganito kalaki yung dulo ng bok choy or yung puno niya, hanggang dito ko siya kinakat kasi yung dulo nito tinatanim ko. Yung parang ganito. Ayan. Ganyan ko siya kinakat. Sineparate ko yung stem niya dahil ito yung matagal maluto. So, ayan love, ready na lahat yung makakailanganin natin para sa salmon head. So, mag-start na tayo magluto. Tara! Muntik ko na makalimutan tong isda. Di ko pa pala nahugasan. Ayan, all goods na. Sobrang mahal nga pala ng mga isda dito love. Kaya yung binibili namin is off-cut na mga salmon. Ayan. Tapos yung mga ulo niya, inaano na lang namin, kinakat na lang namin. Ito, pangato. Ayan. Ayaw kasi namin bumili ng frozen na isda. Kasi di namin alam kung ilang taon na yun nakastock. Kaya mas pinipili namin yung fresh. Pero yun nga lang may kamahalan. Kaya ang ginagawa namin, yung mga off-cuts na lang. Hugas muna tayo ng kamay dahil ang langsa ng isda. Kuha na tayo ng paglulutuan natin. Luya. So, nung nag-isa na natin yung bawang, sibuyas at luya, lagyan naman natin itong kamatis. And then, tsaka na natin ilagay itong stem na bok choy natin.